ayos sa mga kailangan. Halimbawa yung requirement ng titling, meron na kami draft executive order to be signed by the President na hindi na lang title yung proof of ownership pero magkakaroon na ng alternative na mga proof of ownership. Tawag natin dito parang yung rights-based na security of tenure na document na pwede na yung ibang proof of ownership other than title. Kasi sa probinsya, ito din yung problema sa Palawan, ito din yung problema sa Region 8. Kaya sobrang tagal kasi karamihan sa lupa walang titulo. So yung pagpapakonvert lang, yun din yung dahilan kung bakit nag-oppose tayo sa absolute moratorium na pre-oppose ng DAR. Kasi isa sa nakakatagal nga dito sa Yolanda yung pag-convert ng agricultural lands into residential lands. Basta yung sa atin naman, while nag-agree tayo sa DAR na kailangan merong parameters kasi paminsan nakaabuso ito, yung sa atin lang, yung hindi na nagagamit for agriculture talaga sana, lalo na kung gagamitin ito for socialized housing, sana hindi na makasali sa moratorium. Kasi pag naging absolute yung moratorium, lalong tatagal yung resettlement. Yung pag tinignan natin yung plano na ginawa during the past administration, kailangan by the end of 2018, tapos na ito lahat. Tingin namin kaya pa namin habulin despite na grabe na yung delay. Kaya yung naging resolution namin, mag-create kami ng task force, parang project monitoring office. Hindi lang siya secretariat, pero monitoring lang siya. Pero yung request namin, magtatalaga kami ng tao, hindi lang yung HUD-C, pero yung lahat na shelter agencies, magtatalaga ng mga tao na walang gagawin kundi Yolanda-related lang. Kasi ito talaga yung, ang problema kasi ngayon, naka-assign doon sa Yolanda-related na mga ginagawa, marami pa ding ibang mga obligasyon sa opisina. So kami, ihiwalay namin to yung sinasabi ni Director Paulo na Project Empathy. It was a project of UNDP sa USAID na dati naka-house siya sa OPAR. Pero nung na-dissolve yung OPAR, nalipat siya sa NEDA, parang wala nang house yung Empathy. So sabi namin, pwede bang HUD-C na yung mag-house ng Project Empathy? Kasi until now, walang mga pangalan yung 205,000 na nangangailangan. So talagang halos pupunuan yung karamihan sa mga gaps na nandun. Pero tingin namin, pag tinutukan ito, total nandiyan naman yung pera, kayang habulin. Kayang habulin sa original deadline. Maaari na pong magsimula yung mga katanungan. Diyan po sa alam ko pala from DCWB, yung sa bahagi ng Tacloban, meron doon na nasa danger zone, dati na sinabihan na bawal na tumira doon. Pero after 3 years ngayon, marami na naman nakatira doon. Ano mo ang plano ng HCBC para dito? Actually, bahagi siya ng gagawin ng PMO na i-establish namin. Ito talaga kasi maraming ahensya yung involved. Actually, yung hindi pagpa-build ulit LGU yung assigned doon. Pero mag-meet kami ni Mayor bukas, ni Mayor Romualdez. Meron akong imbitasyon na natanggap sa kanya and I will take this up with her. Actually, may binisita din ako doon, yung pangalan niya Ridgeview. Malaking relocation site siya. Pagpunta ko, maraming problema. Isa sa problema dito, tubig. Pangalawang problema, yung may nirereklamo yung beneficiaries. Kasi may phase 1 at phase 2. Yung phase 1, okay yung construction, pero yung phase 2, maraming mga problema. Marami silang nirereklamo, pero tingin ko yung general na reklamo sa Tacloban, yung binigay kasi yung relocation site, nasa north, medyo malayo siya sa city. Iyon yung problema natin pag yung relocation site masyadong malayo sa hanap buhay. Kasi yung tendency ng mga tao bumabalik talaga. Kaya ito yung kailangan nating harapin na problema doon. Ngayon na nakaset na siya doon sa North Tacloban, ano ba yung permanent na solusyon na ibibigay natin sa kawalan ng trabaho ng mga tao? Kasi malayo talaga siya, tapos may problema nga siya sa tubig. Kaya tayo makikimit din kay Mayor tomorrow para i-discuss sa kanya kung ano yung long-term na effects. Pero gusto natin i-activate yung DIA, yung local na coordinating team. Kasi tingin natin, mahalaga talaga na may pumututok dito. Hindi lang yung pag naiisipan sa gagawin, pero may pumutok talaga. Meron na kami yung kinakalap na
parang report ng lahat ng problema, ng lahat ng relocation sites, hindi lang ng Yolanda, pero yung lahat ng relocation sites. At paunti-unti nahahanapan na natin ng daan papunta sa solusyon. Halimbawa, yung na-mention ko sa inyo before, yung lahat din ng relocation sites sa Bulacan may problema sa tubig. Ngayon, nag-meeting na tayo dito with yung mga water companies para maghanap ng mas permanenteng solusyon. Pero ito, tomorrow, ito yung pinakasadya natin. Ito yung pinakasadya natin sa Tacloban to discuss with the local government units kung paano namin pagtutulungan yung lahat ng problema. Pero yung pagbalik, parang Manila din na problema. Marami tayong relocation sites na ginagawa sa labas. Tinatanggap lang nila pero bumabalik din sila dun sa dati. Bumabalik sila sa dati kasi dun sa bagong relocation site, wala tayong na-offer na alternative na hanap buhay. So, kailangan harapin natin ito at hanapan na mas mahabang, mas pangmatagalan na solusyon. Last na lang po siguro. Gaano po marami yung mga nasa transition house mula po sa permanent relocation right now? Actually, sobrang dami pa siya. Of the 205,000, ang nakakalipat pa lang 4,000. 4,278. So, talagang ano pa, sobrang dami pa. Meron ng mga fully completed sites na hindi pa na-occupy. Ito yung tinitingnan natin. Iba't iba yung dahilan. Yung ibang dahilan, pati yung inventory ng beneficiaries, hindi kumpleto. Pangalawang dahilan, may mga problema pa yung lilipatan. Ano talaga? Medyo yung catching up na kailangan natin gawin malaki-laki. Pero kung 4,278 pa lang ang nakakalipat as of September 30, talagang sobra pa yun. Sobrang dami pa. Like I said, galing ako sa Palawan, 8,000 houses, not one gumagalaw. Yung lahat na problema sa lupa. May mga papeles na hinihingi. So talagang ano, yung sabi ko naman sa office, yung paghanap namin ng solusyon, case to case na namin. Kasi iba-iba yung problema. Pero karamihan talaga yung location, yung problema. Parang dahil sa documentary requirement, sa suitability ng location, yun talaga yung grabe. Sabi po ninyo ay nakikipag-ugnayan kayo sa LRA, sa FHA, sa CDIR upang mapabilis ang paggagawa ng mga bahay na naging sagabal yung mga requirements. Mga gano'n mo kaya nakagal para magkaintindihan kayo para tuloy-tuloy na ang paggagawa. Actually po, gaya ng sinabi ko kanina, yung BIR, nagpirmahan na po kami last week. Nagpirmahan na po kami last week. Yung NHA, COA, patungkol po dun sa requirement. Ang problema po kasi natin may batas na ito yung requirement. Kailangan title yung property. Yung ano po, yung draft natin na executive order tapos na, isa-sign na lang po ito ni Pangulo. Yung executive order po parang nire-relax niya. Parang nire-relax niya po yung requirement na if the law states na yung requirement lang as proof of ownership, title yung property, ito pong rights-based, perhaps you can give them a copy of the draft. We can give you po a copy of the draft of the executive order na sinasabi, hindi lang title yung proof of ownership, pero meron pang iba. Yung NHA po sa COA yung may problema doon. Yung LRA po, meron na silang commitment kasi yung problema po namin sa LRA parang sobrang dami yung pending sa kanila. In-admit po nila nagkaroon daw sila ng problema sa sistema nila before. Pero they said na they were able to fix it already and magkakabul din sila. So hopefully, ang target po namin before the end of the year, maayos na ito lahat para next year lahat na lang build. Pero yung problema po talaga namin, hindi lang HUD sa shelter agencies yung involved, pero marami pa po ibang opisina. Halimbawa po yung if you are familiar with Bantayan sa Camotes Islands, ano po yun, nasa may northern Cebu po siya, Yolanda site din siya, hindi din po kami makastart doon kasi yung buong
yung buong dalawang lugar po ay, ano yun, protected yun, environmentally protected under the DNR. Nagkaroon na po ng usapan with DNR na mag-i-issue sila ng another certification in lieu of the ECC kasi hindi sila makaka-issue ng ECC. Pero nung nag-issue na yung DNR, nagkaroon naman po ng court order stopping them. So talagang masalimuot. Ang problema po natin, yung bantayan sa Camotes, wala tayong alternative kasi mga isla po yun, walang lilipatan yung mga tao. So hanggang ngayon, nandun pa din po sila sa mga relocation sites. Yung Palawan nga po, lalo na yung Coron, mas masilimuot po kasi yung mga Layolanda, nasunugan din po sila last week. Kaya ito po, kinausap na po natin si Governor, nakahanap na po tayo ng staging area mas maayos-ayos. Kasi pagpunta po namin doon, hiwa-hiwalay sila, meron mga sa gym, meron sa mga covered court, doon sila nakatira. Parang twice na yung dagok sa buhay nila. Ngayon po, magtatayo po tayo with the help of the SWD, with the provincial government and the city government. Magtatayo po ng mga temporary shelter sa sports complex ng Coron. So talagang ano po, very complex pero kaya. Ma'am, I just want to ask regarding the roadmap that you're doing now. Conducted well na, diba? Tapos, kailan na po namin pwede lumabas? Where are you getting the data for the land bank? Diba? For rent? Actually, yung data dun sa lupa na I mentioned before nasa amin na ngayon. It's with us already. It was a study commissioned by the Land Registration Authority. And it basically identifies the government lands in Metro Manila that may be available for housing. Yung pinaka-problema namin ngayon, what we want to do sana is to match the need with the availability. Para kung may mga kailangan doon sa mga government lands na yon na applyan for proclamation sites, we can apply for it already. Pero wala kasi tayong inventory ng informal sectors. Iyan talaga yung pinakamalaking problema ngayon. What we're doing is we're asking the help of local government units. Pero may mga LGUs na may ready ng listahan, may mga LGUs na wala. In fact, just before this, kaya medyo ako na-late, I was talking to some members of the City Council of Manila. Kasi yun yung dinidiscuss ko sa kanila na walang talagang ready inventory. Ang ginagamit namin ngayon to compensate yung National Household Targeting System. Kasi naka-identify naman doon kung sino yung mga homeless. Pero napakahirap niya. Napakahirap niya kasi parang napakadaming datang kailangan to come up with a really detailed, comprehensive roadmap, but we're making do with what we have. So ngayon, ang nandiyan sa amin, yung NHTS, yung sporadic na mga listahan ng mga informal settlers, tapos yung mga government properties available. In fact, this month, we're calling for a meeting among the Metro Manila mayors. I discussed it already with Senator JB. Sinabi ko na kay Senator JB because he's head of the Committee on Housing sa Senate, and we plan to partner also with Congressman Albi Benitez, who's the chairman of Housing sa House of Representatives, na parang unahin namin yung Metro Manila mayors, magkaroon lang ng joint planning. Kasi parang hindi siya pwedeng parang basta-basta lang. Kasi pag basta-basta lang, naghahanap lang ng paraan na mailikas, na wala naman talagang maayos na plano. Kaya sabi ko, this time, mas mabuti magplano kami sabay-sabay. Hinihintay lang talaga namin yung data ng mga informal settlers na available. Gaya na sabi ko, may mga lugar na available yun, may mga lugar na wala. Pero doon sa mga lugar na wala, hindi na din kami maghihintay. Gagamitin na muna namin yung national NHTS na data. Yung follow-up lang. Yung sa LRA, so gano'ng karami ang available pang land, like in terms of hectares, and also regarding the MOA that you mentioned sa isang statement, MOA with HLURB, ano kung magiging detalye nun? Yung ibigay ko siguro kay Paulo yung detalye ng MOA. Hindi yan. MOA with BIR and NHA
Yung HLURB, nagkaroon din ng previous na MOA, HLURB, SHOPC, and us, pagbababa ng mga documentary requirements sa kailangan. Pero yung MOA with HLURB and SHOPC, mas yung pinaka-purpose nun to facilitate and streamline the process. Halimbawa, yung SHOPC ngayon, meron na siyang promise na from 27 documents, they lower it down to 9. So, hopefully, mas mabilis-bilis na. Yung HLURB, may request ako sa kanila during the board meeting. Hindi pa, parang they promised to look into it. Pero yung nakita ko kasi, yung mga produktong available natin ngayon for housing, parang hindi niya nata-target yung poorest of the poor. That's my impression. Parang karamihan kasi sa financing natin for housing, yung Pag-ibig, membership yon, yung iba naman lahat mortgage-based. And dahil mortgage-based siya, yung pinakamahirap, hindi accessible sa kanya yon. Pero pag tingnan natin yung backlog natin, yung bulk ng backlog mahihirap. So parang hindi mo din sinasagot yung pangangailangan. Yung request ko sa HLURB kasi when I reviewed their IRR dun sa balanced housing, I'm sure you're familiar with the balanced housing law. Di ba yung balanced housing law, parang sinasabi niya na for every development, 20 per housing project, 20% of that should go to balanced housing, parang for socialized housing. Ngayon na-amend yun, 15% na lang yun, pero meron na tayo yung vertical na 5%. Nung tinatanong ko yung HLURB kung paano yung ini-implement, parang hindi din deliberate na yung nasa-serve niya yung pinakamahihirap. So I'm asking them to review their policy and to come up with an amendment. Kasi siguraduhin na yung compliance ng 50% saka 5% na balanced housing strictly na para sa mga mahihirap. Hopefully, mangyari na yun soon. Ang hinihintay namin yung LRA, wala pa siyang commitment sa number of days na kung kailan makakalabas yung lahat na pending sa kanya. Pero ano naman siya, in-admit niya na for last 2 years yata nagkaroon sila ng problema sa computerization or kung ano-ano. Pero ngayon, hopefully, magkaroon na rin kami ng signing with them. Because the meeting happened last month pa. Patuloy din. Patuloy yung mga meetings nila with the staff. Pero siguro si Director Paolo yung bibigyan ng detalye. Yung sa land system po na ginagawa po ngayon ng HUD-C, sa ngayon, wala pa po sa akin yung datos kung ilan yung available hectares. Sa ngayon, ongoing pa po yung phase 1 ng system. Hopefully, by early next year or within the year, medyo yung phase 1 matapos pa sana na at least sa Metro Manila, makita na agad talaga lahat ng mga available lands at malaman sa lahat po ng mga informal sector family-based national NHDS data or yung available data po from local government units. Yung sa MOA po naman po with BIR and NHA, naging usapan po dun bago kasi po ng MOA, ang processing po ng Certificate of Tax Exemption ay isang office lang po sa BIR na centralized po siya, nationwide po ang pinaprocess. So magiging bagong sistema po ayon sa MOA, ang pag nag-certify po ang HUD-C na ang isang socialized housing project ay urgent dahil nga yung mga pamilya po ay located sa danger zones. Ipaprocess na po yan directly po na po sa Office of the Commissioner at yung expedited process na po siya but only for urgent socialized housing projects. Lahat po ng ibang socialized housing projects na hindi man po kasama dun sa listahan ng mga urgent ay dadaan po sa regular process. Iklaro ko lang kasi sabi ko kanina nasa amin na yung LRA na study tungkol sa available land. Yung study kasi ng LRA, yung binigay niya mapa. Parang mapa siya ng mga available na government properties in Metro Manila. So ngayon, yung sinasabi ni Paolo na phase 1, binibigyan ng detalye yung mapa. Ano yung use ng land ngayon, alin ba doon yung pwede maging available for proclamation. Tapos tinitingnan namin, gusto namin unahin, among doon sa properties na yun, meron bang occupied na by informal sectors? Kasi baka mas madali yon. Kung may occupied na by informal sectors, baka pwede namin lakarin na magkaroon na ng proclamation na maibigay na yun sa kanila. So yun yung prosesong nangyayari ngayon.
Hopefully soon, matapos na ito. Pero yung phase 1, parang yung target nito at the end of the year, diba? At the end of the year, tapos na yung phase 2. Last two questions po, yes. Ma'am, other matters now. Ma'am, can we get your reaction to the dismissal case of Bongo Marcos against Smartmatic and Comelec on the changes in the script server? Yung sa akin, expected naman namin yung dismissal kasi talagang wala namang, I think yung Comelec naman was able to explain kung bakit gano'n yung proseso. Tingin ko it's a matter of time para makita kung ano naman talaga yung ito. Nag-react ka sa last one. Panic ako. But there are also fears kasi na since tomorrow is the voting on the petition against the burial of the dictator, na parang although this is speculative, pinapackage yun na daw yung parang sa presidential electoral tribunal and the vote tomorrow. Marami nagsasabi ng gano'n. Marami nagsasabi ng gano'n na pinapackage, na pera involved. Pero ako kasi parati ako dun sa positive eh. Ako parati ako umaasa na yung tama pa din yung lalabas. I have always been very vocal about my opposition to the burial. Pero with the burial, pati yung with the election cases, I try to remain optimistic. Huwag natin pangunahan yung Supreme Court. Sana, ano naman to eh, yung aking paniniwala sa katapusan ng lahat, talagang tama pa din yung mag-prevail. The president said po in China, meron siyang nabanggit na he introduced former Senator Marcos as the vice president. If he wins his protest, parang would you feel slighted in a way? And follow up po kasi tagal pa siyang nakaupo. He will be appointing Supreme Court justices. So, hindi ba kayo, wala bang fears on your part na baka overturn? Kasi the SC justices also serve as members of the Presidential Electoral Committee. So, may fears ba na overturn yung Ako yung fear parati naman nandyan. Pero gaya na sabi ko kanina, parati akong umaasa na yung tama, yun yung magpe-prevail in the end. Yung sa akin naman kasi, minamanage ko din yung verdicts in the sense na ano ba yung kaya ko from my end? Yung kaya ko from my end, magtrabaho ng husay. To keep my eyes on the ball, ang daming problema sa housing, ito ang Angat Buhay program namin. So, yung lahat ng energies nandun. Hindi naman kami nagpapabaya sa kaso, yung mga abogado namin, trying to protect the case. Pero parang hindi ko din kasi pinapakain yung takot sa akin kasi baka wala na akong magawa. So sa akin, gagawin ko yung nararapat. Marami mga bagay na kontrolado ko, yun yung gagawin ko. Pero yung mga bagay na hindi ko kontrolado, hindi ko wala din ako magagawa doon. Pero parating yung hope na yung tama yung mag-prevail din. Maraming salamat po. Okay.